Pilipinas, bago na po. Paalala, 32 araw na lang bago ang eleksyon 2025. Malamang iba't ibang gimmick ng pangangampanyang nakikita ninyo o naririnig ninyo sa inyong mga lugar. Ang mga gimmick sa mga kampanya na yan, pag-uusapan natin ngayong umaga sa e-leksyon. Yung gabay sa matalinong pagboto. At para pag-usapan yan, makakasama po natin, walang iba, COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, welcome. Salamat sa pagpapaunlak muli. Magandang umaga, Sir Ivan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Chairman, ito, diretso na tayo. Kabi-kabila ng kampanya ngayon, pero bago po natin himayin yan, pakinggan muna natin ano ba ang tingin ng mga kapuso natin, yung mga botante sa iba't ibang campaign gimmicks na nakikita nila ngayon. Nakakadagdag puntos ba sa'yo ang kandidatong maganda o nakaka-LSS ang campaign jingle? Nakadagdag po. Hindi ako apektado sa mga campaign jingle. For me po, yes. Hindi ako magbe-base sa kanta lang, but the ability to do what is for the people. Yes po, nakakatulong po. Mas nakakaaliw po sa mga taong nakakakita sa kanila. Ano ang mas gusto mo sa kandidato? Palabiro o seryoso? Siguro seryoso. Sa hirap ng Pilipinas ngayon, kailangan natin ng seryoso. Depende. Pag seryoso kasi, pwede siyang papakinggan. Pag palabiro, parang binabaliwala siya. Biro niya lang yan, ganyan. Kung medyo palabiro, kaya mo siyang sakyan. Palabiro din. Okay if seryoso po siya. Dahil mahalaga yung gagampanan nila. Yung palabiro. Kasi doon po natin makita yung tunay na pagkatao ng kandidato na tatakbo. Ano ang gusto mong makita o marinig sa mga political rally o kampanya? Pagbibigay po nila ng ayuda. Pagbibigay ng chances sa mga kabataan na magbigay ng opinion. Maging focus sa kahirapan ng bayan. Kung ano yung sinabi na pagbabago, dapat matupad. Hindi yung hanggang salita lang. Kung ano yung magagawa nila para masolusyonan ng kahirapan, and higit sa lahat, hindi dapat sila korap. Ay, magandang sagot yun. Gusto ko rin seryosohin yung trabaho. Yan, wag idaan sa puro biro. Chairman, isa-isayin natin, unahin natin yung nabanggit ng mga campaign jingle. Yan. May guidelines ba yung COMELEC sa paggamit ng mga jingle? Well, meron naman kaming Republic Act 9006 tapos yung implementing rules and regulation, pero mas binigyan namin na mas malawak na diskresyon yung mga kandidato. Ayaw naman natin pakialaman mismo yung contents kasi kung tutuusin, bakit naman matatanda na sila, alam na rin naman nila kung ano yung dapat na ginagawa nila. At the same time, yung maayos na dapat ginagawa. Kaya lang, dapat hindi ito double meaning, dapat hindi ito bastos, dapat may pagrespeto man lang sa ating mga iba't ibang sektor at sa ating lipunan, sa mga nakikinig po nito. Kasi pag minarinig, baka akalain kasi ng mga bata, Sir Ivan, okay lang pala yung gano'n. Pero Chair, who defines what's bastos? At sino nagsiset ng limit? Dapat, siyempre, ang Commission on Elections ngayon. Pero kung wala ang COMELEC, ang mga mamamayan naman dapat sila din. Pag naramdaman nila, parang may kurot, parang may problema, parang nakakahiya, napahiya sila o parang may below the belt na pwede na nila i-complain sa amin. Kasi sa bandang huli, wala man tayong panuntunan na ganyan. Alam din naman natin ang good moral and right conduct. Alam din naman natin kung ano yung maayos na pananalita, maayos na tugtugin, o kaya maayos na jingle. Isa pa nga sa sinasabi natin, Sir Ivan, maliban doon sa content, sana matandaan din ng mga kandidato at mga kababayan natin. May mga ninanakaw kasi. Yes, actually, yun ang itatanong ko rin. Nilalapatan lang ng lyrics sila, yung mga kantang pamilyar na sa publiko. Sinabi na nga natin, Sir Ivan, bago magsimula, huwag namang nanakawin ang akda ng iba. Yes. Yung mismong komposisyon ng iba. Sana irespeto lang. O magpaalaman lang sa artist o doon sa gumawa nito. Yung mga artist pwede magsumbong sa COMELEC. Pwede. Dahil meron kaming agreement with yung ating Intellectual Property Office. Right. So sabi natin, magsumbong lang sila, gagawa kami ng paraan, i-showcase namin o ino-notify yung mismong kandidato. Yan po yung sinasabi natin. Hindi porket maganda yung tunog, maganda yung nadinig natin, okay na. Yung pala, baka maya-maya, iba pala ang may akda nito. So, dapat din natin may paggalang doon sa ginawa ng iba. Correct. Chairman, sa ibang lugar, maaga pa lang, may umiikot na sa mga kalsada, mga sasakyan, tricycle, may malalaking speaker. Ano bang rule ng COMELEC sa ganyan? Meron ba? O siguro naman, common sense lang. Huwag naman alas 6 sa umaga. Yes, common sense yan. Kung alas 3 ng madaling araw, nangangampanya ka na. Unang hirit yata ang pinuntahan mo. Pero ibig ko sabihin, yung mga alas 12 ng gabi, mag-aalauna,
tapos ang lalaki pa naman, ang lalakas ang trompa, o kaya naman mga alas 3 pa na nagsisimula na, respeto yun, Sir Ivan. Konsiderasyon. Hindi na kinakailangan pang ilagay sa guidelines yun. Although meron din kami, pero hindi na kinakailangan. Lagi na lang natin ipapakiusap, huwag naman. May pahinga rin naman ng mga mamamayan natin. May karapatan din naman na matulog at may karapatan din na medyo magising ng late ng konti na hindi man ganun kaaga. Chairman, isunod natin yung mga campaign rally. Nabanggit itong isang kapuso natin kanina, inaabangan niya sa campaign rally ay ayuda. Yan. Linawin natin, Chairman, ha? Pwede ho ba magbigay ng ayuda sa mga campaign rally? Sir Ivan, ang COMELEC ay hindi po balakid sa pagbibigay ng ayuda. Sinabi po natin yan. Okay. Nagbigay po tayo ng exemption sa lahat ng mga ayuda distribution. Sapagkat naunawaan natin yung mga kababayan natin kailangan ng pang-tuition, yung mga scholarship, at nangangailangan ng pang-tusto sa kanilang mga medicine, o kaya naman yung pangkain, o kaya naman yung pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi po tayo balakid dyan. Subalit, walang politiko o kandidato during the distribution. Irespeto naman. Hindi naman nila pera yan. Pera ito ng sambayanan. And therefore, hindi nararapat na naandyan sila. Kinakailangan pati yung listahan galing mismo sa namimigay sa DSWD. Hindi sa politiko. Otherwise, pagkalaban, hindi mabibigyan. Okay, linawin natin. Ito ho yung mga galing sa ahensya. Pero ito ho, halimbawa, may malaking, wala nga yung politiko, pero may malaking tarpaulin. Paayuda ni candidate X. About buying yan. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Bawal nga ang pagpapakain sa sa campaign rallies eh. E di how much more yung pagpapabigay na ayuda. Right. So vote buying po yan. Kahit po pangako lang, Sir Ivan. Vote buying na po yan. Okay. Malinaw po yan, ha? At syempre, sa mga speech ng mga kandidato, Chairman, isang paraan ng iba para makuha yung loob ng mga botante. Siyempre, dadaan sa joke, mga biro. Yun nga lang, may mga nag-viral na mga controversial jokes at statements kamakailan. Eh. Nabigyan nyo na rin na show cause order yung ilan. May guidelines ba tayo patungkol sa mga ito? Yung jokes, wala tayong problema. Yung mga Pilipino, masayahin tayo eh. Ang babaw ng misa ng kaligayahan natin, simpleng joke. Tama lang yun. Sa hirap ng buhay, kinakailangan ngiti, tatawa, hahalakak tayo. Pero yung joke na masakit. At may pagtira, pag-aalipusta, at pagmamaltrato sa mga ibang sektor, grupo, bawal po yan. Kasi meron tayong anti-discrimination resolution. At mapagmamalaki po namin, Sir Ivan, first time natin ginawa ang anti-discrimination resolution. Ito, meron pa tayong safe space. Sinabi natin, ang kampanyahan, ang polling precincts, ang polling places, ang social media platforms, dapat safe space yan. Ibig sabihin, wag naman itong gamitin upang i-discriminate ang iba o atakihin ang iba sa kanilang pagkatao, yurakan ang kanila pong karangalan. Ito, natanong ko kay Chairman to kanina off the air, ano, yung mga ganyan ba, kailangan may magsumbong sa inyo? O meron din kayong sarili na nagmo-monitor? O motopropyo, pwedeng imbestigahan ng COMELEC yung mga bagay na to? Sir, iba yun ang kagandahan ng social media. Sana dyan magamit ang social media sa magandang pamamaraan na ito. Na palaganapin, papicturan, mabidyo nyo yung lahat ng mga ginagawa ng politiko. Makakarating sa amin yan. Una, nagva-viral yan. Number two, may mga nakatutok din naman kami mga tauhan. At ako nga mismo, nakikita ko yan na pinapadala sa akin. Empowered na ang ating citizenry. Kung sa palagay nila para hindi tama, pinapadala sa amin, tinitingnan namin, and at the same time, show cause, then later on, filing ng case, and then later on, baka nga ma-disqualify o ma-file ng kasong kriminal yung mismong kandidato. Ibig sabihin lang po, proactive po ang inyong komisyon. Ayaw po natin na magko-complain ng tao, Sir Ivan, pagkatapos hindi pa nang pinapakinggan. Dapat, pag nagpadala ang tao, kahit hindi siya pinapanumpaan, dapat may kilos ang COMELEC. Ayan. So let this serve as a warning sa mga kandidato natin. Ako, binabantayan po kayo hindi lang ng COMELEC, kundi ng mga mismong botante ninyo. At narito pa, Chairman, yung isang madalas na makita sa mga bahay-bahay, mga poster, mga tarpaulin. Linawin nga natin, pwede ba magdikit ng campaign materials basta sa mga gate open to ng mga bahay, mga kandidato? Basta magpaalam. Ang sabi ng Korte Suprema, 3 kaso na hindi pwedeng galawin ng COMELEC. Okay. Yung nasa private properties. So ginagalang natin yan. Kaya lamang, magpapaalam naman doon sa may-ari ng property. At the same time, sana man lang yung ilalagay, non-biodegradable, iwasan. Dapat yung kayang matunaw, kayang natin i-recycle, yung mismong mga malalagay dyan. So, ibig sabihin, may limitation pa rin kahit nasa private property. Pero in general talaga, hindi namin yan magagalaw. Okay. Isa pang mainit na issue ngayon, Chairman, yung paggamit ng text blast machines o yung emergency alert system sa pangangampanya. Ano bang payo natin sa mga botanting makakatanggap nito, yung mga ganitong text message? Huwag po natin basta-basta paniniwalaan yung ganyan. May posibilidad po na sinisira din yung pangalan ng kandidatong naandyan. Baka galing sa kabila, ano? Well, ang iniimbestigahan natin ngayon, Sir Ivan, yan ba ay galing sa isang pribadong individual? Ibig sabihin, mga nakabili ito ng text blast machine. Sabi nga natin, paano nakakapasok sa ating bansa?
ang mga ganitong klaseng equipment. Number 2, yan ba ay ginagamit mismo dapat ng LGU para sa emergency cases na ginagamit kayo ng politiko? At dapat natin tingnan yan dahil abuse of state resources yan. At pwede rin maging ground ng disqualification ng mismong incumbent na kandidato rin. No. Chairman, final word po sa ating mga kandidato at gayon din sa mga botante. Hindi tayo magsasawang paalalahanan sila sa kahalagahan ng eleksyon. Sir Ivan, maraming salamat sa mga kababayan natin, lalo yung mga kandidato. Huwag pong pasaway. Respeto sa bawat isa. Maayos lang po, huwag natin gamitin ng stage para lang hamakin, alipustahin ng iba. Lagi tayo maging fair dahil fair din naman sa atin ang mga botante. Mga botante naman po, alam naman natin ano ang kailangan natin sa ating bayan, sino ang dapat nating iahalal. Huwag naman bababa tayo doon sa below the belt ng mga atake. Masaya, pero dapat makapamili ng tama. COMELEC Chairman George Garcia, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Thank you. sir. At mga kapuso, tutok lang dito sa eleksyon ang inyong gabay sa matalinong pagboto. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!